news, current affairs, and public service channel. Margo TV Philippines. Live. Eto na po ang isa pang kaagapay natin. Silver medalist ng Malaysia noong kanyang kabataan. Ex-Philippine Navy at iba pa. Dito sa Margo TV Philippines. Margo TV Philippines. Gusto niyo bang malaman ang history ng ating batikang atleta? Tara na, kwentuhan tayo kasama si Victor Bonanza Salonga. Victor Bonanza Salonga. Isang magandang hapon po sa inyo. Tunghayan niyo po ang aking programang Ikaw at Ako. Ngayon po ay nandito po tayo sa Margo TV Philippines. Ka-Juby, magandang hapon po sa inyo. At meron po ako itatanong sa inyo mamaya tungkol sa pagputol ng ating mga punong kahoy. Yung pala ka-Juby, pagka yung mga punong kahoy pala ikaw yung nagtanim, kasama mo yung parents mo, hanggang sa lumaki pala. Pagka yung pala yung naputol, o mamaya, tanong ko sa iyo mamaya na, kasi masakit talaga sa puso natin. At saka kinakamusta ko po ang aking mga kabats dyan sa Philippine Navy sa Port Bonifacio. At saka mga mahal naming kaibigan dyan sa Russia, mga Yati Bialublu, Spasiba Daragoy. Sana huwag patuloy ang gera versus sa Ukraine dahil meron po tayong mga kababayan natin, mga Pilipino at mga kaibigan natin dyan sa Russia. Magkaroon po ng katahimikan at peace lang po. Ngayon po ay nandito po si Ka-Juby. Meron akong konting katanungan tungkol sa pagtuloy na po natin. Hindi na po talaga mapigil ng aking Ka-Juby ang aking damdamin sa mga nagpuputol ng mga puno. Yan pala mga punong kahoy pala pagka naputol, lalo ikaw yung nagtanim. Masakit rin po sa damdamin. Tsaka yung mga punong kahoy natin yan po sa kalikasan, yan po yung Ka-Juby nagbibigay ng mga protection sa ating mga bahay, sa ating mga lugar, sa ating mga kaubayan, mga Pilipino, hindi lang dito, kundi sa buong mundo. Huwag naman po kayo magputol-putol ng mga puno. Isipin nyo muna kung tama ang inyong ginagawa. Meron akong konting katanong, Ka-Juby, tungkol sa pagputol ng puno. Ano po masasabi nyo sa mga taong nagpuputol na walang pagundangan, walang permit, putol ng putol, sapagkat di naman sila nagtanim ng mga punong kahoy? Okay. Nabigla ako. Sinama mo pa ako. Okay. Siyempre, babati muna ako sa programang Ikaw at Ako. Salamat po, Kabik. At alam niyo ho, ang pagmamahal sa kapwa ay parang pagmamahal na rin sa mga halaman. Pagmahal natin ang ating mga halaman, lalo na kung tinanim natin, talagang yayabong yan Parang yung pag-aalaga na rin. Pero alam mo, Kabik, parang parang meron nangyari sa yung kakaiba. Opo. Feel mo yung galit mo na nakikita ko parang galit ka. Bakit? Ano ba nangyari sa punong kahoy na tinanim mo? Yung palang Ka-Juby, matanong ko sa'yo, no? Yung pala pagka ikaw nagtanim po ng mga punong kahoy at naglaki yan. Okay. Kahit ba hindi mo lupa yan lupa ng, ang masakit dito, lupa ng aking kapatid. Mm-hmm. Sapagkat nung nabubuhay mga magulang ko, doon kami lumaki at naglaki ng mga punong kahoy. Sapagkat kasama ko ang aking parents sa pagtanim ng mga punong kahoy. Katulad ng mungustin, mga mango, bayabas. Ako po, yung kapitbahay namin kung magputol Kala mo ganun-ganun lang. Yung nakita ko na putol, para akong sinakluban ng lita ko. Napaiyak ako. Kasi nung tinanong ko po yung mga punong kahoy niyan, kasama ko ang parents ko. Sabi ko sa kapitbahay namin, hindi nyo ba alam? Yung mga punong kahoy, yan po nagbibigay ng protection sa atin. Natanim ko po niya nung araw ng nalabas ako ng bahay namin. Napakainit. Talagang summertime. Kaya po nakapag-isip ako magtanim ng mga punong kahoy para mga protection pag dumating mga summertime, bagyo.
po ay ating pwedeng silungan. Tsaka pagka namunga ang mga mangga, mga mungustin, masarap pong kajubi mamitas ng mga prutas. Hindi ka na kailangan bumili sa market. Alam niyo na, medyo makasave po tayo ng mga konting, alam niyo na, para medyo tanim mo, sarap ang feelings. Hindi, alam mo Kabik, natutuwa ako sa iyo kasi ikaw yung bukod tanging nakilala ko na concern sa mga halaman. Doon kasi sa bansang napuntahan natin, sa bansang Hapon, napakahalaga ng mga tanim na halaman at sino man ang magtanim nito ay tunay na pinangangalagaan. At merong kaso, guys may kaso, di ba? Nagkakakaso ang tao na hindi nagpapahalaga sa kanilang mga tanim. At bawal na bawal doon sa bansang Hapon ang pumutol ng anumang halaman, dahon, bulaklak, bunga, nang hindi ka permitted ng gobyerno. Parang may meron mga bawal at meron din naman pwede, pero depende kung ano ang kung anong business meron ka, kung iyan ay sarili mong tanim, di ba? Yun ay pwede. Pero depende po. Ganun po sila kahigpit. Pero di sa Pilipinas, guys, ay ewan ko ako natatakot ako dito. Pag nagtanim ka, ninanakaw pa nga yung halaman Kajubi, alam nyo, nung OFW ko, dati wala akong self-discipline. Pero pagka napunta ka rin pala ng bansang Japan, okay, nagkaroon ako ng discipline. Nung araw pagka nag-drive ako, mahilig ako sa busina. Busina akong busina. Pero napunta pa ako ng Japan, nawala na rin yung busina ko. Sapagkat yung mga Japanese hindi matakot sa busina. Dito mahinto ko lang ako, pit. Alam mo nadili ng mga 1 oras, 3 oras. Minuto lang seconds lang. Kaya sabi ko, iba talagang Japanese. Yung mga ibang Pinoy natin yan, Pinoy na alam mo na walang disiplina. Kung makabusina, kala mo wagas. Kala mo naipit. Pero Kajubi, sa madaling salita, ako'y bilang Pilipino at nakapag-abroad sa ibang bansa, nagkaroon ako ng mga kaibigan ng mga Russia, Japanese, Chinese, na nagkaroon po ko ng disiplina, sa tutulan po. Tsaka Japan safe area. Wala masyadong kaguluhan, wala masyadong nakawan. Doon nga po, pagka naiwan yung wallet mo may address ka sa bahay mo, ihatid pa sa bahay mo. Walang bawas yung pera mo. Agugulat ka lang. Kaya yung kaibigan ko, nawala sa train yung wallet niya. Bumalik doon sa bahay. Kung 5 lapad po yun, 5 lapad ang binalik sa kanya. Siguro after 1 week pa yun bago niya ma-arrive sa bahay niya. Talagang iba talaga. Pero sa atin pwede naman natin gawin yun Magkaroon po tayo ng mga self-discipline na konting cooperate with us. Mahalin natin ang ating mga kapwa Pilipino. Sabi nga sa Japanese masyado silang devoted sa salita nila. Bagamat hirap sila sa English, puro Japanese naman ang kanilang mga salita. Sa atin nga, sabi nga ang hindi marunong magmahal sa sariling wika, higit pa sa mabahong isda. Kaya mahalin natin ang ating wikang Pilipino, pambansa. Di ba po? Ito po yung aking sinishare sapagkat ito yung aking na-experience sa aking programang Ikaw at Ako. Kung kayo po mayroong mga hadikain at meron kayong i-share sa akin, pwede ko po kayong advisean sa akin na-experience sa buhay. Huwag po kayong mahiya sa aking programang at tumawag lang po kayo sa aking telephone number 0945-4760-898. Yan po yung sa Globe. Kundi naman po sa akin sa Messenger, Victor Bonanza Salonga. Kinakamusta ko rin mga aking mga kaibigan dyan sa Seoul, Korea. Ang aking mga kaibigan Koreano. Kamsahamnida.
at saka mga kaibigan ko dyan sa Russia, Spasiba, daragoy. At saka mga kaibigan ko dyan sa mga Doha, Qatar, Anakalan, Alasukol, Mapi Muskila, Malum, Aywa. Mga kaibigan natin sa Doha, Qatar. At saka mga kaibigan ko dyan sa Hokoiken, dyan sa Inaka. Kajubi, doon po ay maraming yuki. Yuki po sa Tagalog, snow. Nako, pagka nag-snow po doon sa Hokoiken, sa province ng Pukoiken, grabe, gabewang. Yung pala mga Japanese, pagka mayroong mga snow pala dumarting, every year po yun sa klima nila. Opo. Hindi po sila natutuwa, Kajubi. Bakit kamo? Kasi pagka sobrang yuki po, wala na madaanan ng mga tao. Tamad ka na lumabas ng bahay dahil sa super lamig. Kailan ka ba nagpunta ng Japan? Napunta po akong Japan. Dati akong OFW. Pabalik-balik siguro. Mga 3 times po yun. 3 times. Pabalik-balik. Doon ko po na-experience ang tinatawag nilang snow. Lalong ngayon, walang snow. Summertime po ngayon, Kajubi. Napakainit ngayon. Baliktad. Etong August, July, August, pag dumating na po yung bear, medyo palamig na po yun. Sabi, bear, September. Nasa bear na. Bear na. Tuwan-tuwa na ako dyan pag mga gunong klima na. Palamig na. Pagka doon, summer talaga, sinubukan ko rin maging maitim. Umitim ako Napakainit. Pero balita ko, di ba? Sabi mo nga, yung kabataan mo atleta ka. Bakit tumigil ka? Sayang. Sa edad mo ngayon, pwede ka pa namang sumali, di ba? Anong dahilan ng pagtigil mo? Siguro, Kajubi, nung araw, bata-bata ako yan. Pero pagka nakaedad ka pala, yung mga muscle po natin, babago na pala. Nagpuputukan po yun. Pwede ka ma-injury. Malakas ang strength mo, pero pagka na-pulsa, pulled muscle ka, masakit sa leg press natin dahil sa... So usually kapag atleta pala, mga ilang taon dapat? Hanggang ilang siguro, taon? Kung gusto yung mag-atleta sa edad na mga siguro kalakasan, start ka ng mga 15 years, bata ka pala para po ma-develop hanggang 30. Hanggang doon lang? 30. Tapos mag-coach ka lang sa mga yung mga ma-experience mo sa mga tumadachi mo, mga kapwa ka-atleta mo. Katulad ng ginagawa po ni Elma Moros ngayon, mga kasama ko dyan atleta si Elma Moros. Siya po yung nag-aaral dyan sa Parn Eastern University. Siguro yes. schoolmate mo, Kajubi. Hindi, si Lydia De Vega. Si Lydia De Vega. Bagamat si Lydia medyo kabatch ko yan. Kabatch mo, no? Time, siya yung pinaka namin kasamahan, schoolmate ko siya. Superstar si Lydia De Vega mga kapanahon namin yun. Tsaka si Elma Moros. Sa amin naman si Isidro Del Prado. Ang panlaban natin sa 400 meter dash sa MENA final. Alam niyo, Kajubi, ang time niya 45.2 seconds sa 400 meter dash run. Yan. Malakas po. Sa 110 hurdles, ito si Romy Maitim. Na pulled muscle lang Romy Maitim. Yan po, malakas po yan. Si Romy Maitim. Pinalo niya lahat ng mga malalakas sa 110 hurdles. Ano yung Maitim? Apelido niya? Ang pangalan niya, Romeo Maitim. Maitim talaga. Maitim. Sabi ko, Padre, bakit Maitim apelido mo? English lang natin. Lagyan natin, Romeo Black. Para medyo maganda. Romeo Black. Medyo binago niya. Lloyd Black ang pangalan niya. Ang kaibigan natin dyan sa taga Pampanga, Concepcion, Tarlac. Mga kaibigan natin si Romeo Maitim. Hello, Romeo Maitim. Kabats, kamusta na po dyan sa ating lugar, dyan sa Capas, Concepcion, Tarlac, Pampanga. Tsaka yung kapatid niya. Tsaka si Pedro Maitim. Ayan, yung mga kaibigan po natin, si Pedro. Siyempre,
Ay, nakalimutan ko kaninang batiin. Pwede Saka batiin si Jojo my team. Ayun. Ayan, Sila tagaluto natin magkakapatid. sa Pukoyken. Naku, masarap magluto. Manyaman. Ano Oo. sa keka, taknida na. Manyamang keka. Oo. Sabi nga sa kampakan, potang bengi, magloloko. Hindi pa rin magluloko. Ibig sabihin, sa Tagalog ng magloloko, Oo. mamayang gabi, manliligaw ako. Ayun. Oo. O Kabik, pwedeng batiin ko lang yung ilang Sige ka, Juby, Oo, bumati po mga- kayo. Sige po. Nakalimutan ko batiin kanina. Si Attorney Crescencia Pedrosa. Attorney, mag-start ka na. At of course, hinihintay ka po namin. O kung ayaw mo naman, pwede naman kitang samahan na lang. At dito sa programa ko, mag-join ka na lang sa akin. At of course, binabati ko rin si Attorney Eligio Malyari. Hi, ang dating Commissioner ng Human Rights. Hello po. At Presidente ng Vanguard of the Philippine Constitution. Yan. Sa inyo pong lahat. Si Attorney Ruth Magpayo. Ayan, Attorney, salamat po sa inyo. At of course, ito yung mga friendship natin na latest na mga abogado. Yan, salamat po. At humingi ako ng paumanhin kay Undersecretary Martin Badulis Dino sa pamilya niya dahil po sa aking karamdaman ay hindi po ako nakarating sa kanyang burol. Alam ko po na naiintindihan ninyo, kami po nakikiramay sa kanyang pagkawala. Sa inyo pong lahat sa pamilya po at nagmamahal kay former Undersecretary ng DILG, Condolence po, Martin Badulis Dino. Okay. At syempre, okay, meron ka pang ikukwento sa amin? Meron pa akong ikukwento pa ka, Juby. Sabi ko, yung pong sa lugar namin sa barangay, lugar ng, kay barangay Maniguarin. Quezon City. Napansin ko, nung ako po ay napunta doon sa office nyo, doon sa kaliwa ng, Marvin Amlak po ba yun? Yung pag kumaliwa, wala po yung takip ng, okay na yun. Okay na po yun? Sige, bypass ko lang. Personal ka lang. Bagay ka. Napansin ko, marami na po kasi na-disgrasya doon. Pero, ibig sabihin, masisira siya nung pag di niya na-action. Dapat action ko lang. Hindi ko na mabanggitin. Baka ma-viral ako ni Maniguarin. Okay, good. Anyway, tungkol na lang sa total meron ka pang konting minuto, yung pagkahilig mo sa sports, sino ba ang nagbigay sa'yo ng siguro ideya yung paghilig ko pa sa sports, kasi nung malilit pa kami, 10 kami magkakapatid, pang-anim ako sa magkakapatid. Sa hirap ng buhay, pinasok ko po yung larangan ng athletic, track and field, para matikmo ko naman yung mga sarap ng pagkain, magkaroon ng mga allowance. Kasi po yung mga magulang ko, kulang na po yung pagbigay namin ng mga allowance. Sa hirap ng buhay namin. Kasi pang-anim po ko. Kaya nagsikap akong mag-player para magkaroon ako ng scholarship at makapag-aral. Ako dyan ng elementary, high school, at sa college. Ako po ay nakapag-aral naman dyan sa University of the East, dyan po sa CM Rector, Manila. Ako po ay nag-aral dyan ng undergraduate ako, ka-Juby, nahinto po kasi ako eh. Sa akin yung physical education para yung aking sa athletic ay aking ma-share at mag-coach din ako sa larangan ng track and field. Hindi ko na pinagpatuloy. Kasi natukso ko, kasi mga panahon yun, putok ang Japan. Gusto ko rin makatulong sa aking mga magulang at sa mga mahal kong kapatid. Ako po yung nag-Japan. I'm going to Japan. Pero may proseso para mapunta ka na Japan. Pumunta ako ng promotion. Sumayo po kami ng mga cultural dance ng mga panahon yun. Kala po magkaroon ko ng yellow card going to Japan. Kaya ang ginawa ko, nag-dancer ako. Ang tigas ng katawan ko, ka-Juby. Pero after 1 month, 2 months, ang nagtuturo sa akin, bakla, mga bading. Kaya kakaganon-ganon naman, lumambot na rin bewang ko.
Sumayo po kami ng just sa Metropolitan. Just sa Metropolitan, pagka nagkaroon ka ng yellow card, kailangan pumasa kayo sa proseso. Papasa kayo o hindi. Pumasa kami. Pero pagkamat sa pagpasa namin, marami kami dinanas ng hirap. Halos hindi kami kumain ng gabi. Malayo kami sa mga magulang namin, mga kapatid. Sabihin, marami kang pinagdaan. Oo, marami. That's why you're successful. Yes. Yun lang yun. Pero alam mo, mas maganda yung umaasenso ka, nagaling ka sa hirap. Mas mahirap naman yung asensado ka, tapos bigla kang bumagsak. Mas masakit yun. Parang ano rin yan sa isang tao. Kapag ang isang tao ay gumawa ng mali at humingi ng tawad, okay po yun. Pero yung mabuti kang tao tapos gagawa ka ng masama, it's a no-no. Dapat i-maintain mo kung ano yung kaya mong gawin para makatulong sa kapwa. Yun yung isa sa mga bagay na dapat natin isipin. Kaya ikaw ay pinagpapala at thankful lahat ng mga natutulungan mo, nakakarating sa akin lahat ng mga personal help mo sa bawat isa na lalo na yung mga nakakakilala sa atin. Oo po. And of course, ang oras po natin ay 12:59. Magwa 1 o'clock na po. Dito po sa akin programang Ikaw at Ako. Ayan na. Medyo natapos sa akin programa. Maraming po salamat po sa inyo sa pakikinig sa akin programa. At binabati ko pa ang aming mahal na Pangulo sa CCW na si Jigs Magpantay. Sir, maraming salamat sa iyo. Nagkaroon po ako ng programa at makilala dito sa Margo TV Philippines. Maraming salamat sa iyo, sir. Nagkaroon ako ng opportunity at dyan sa Ma'am Marua Diasis. Maraming salamat po sa inyo, sir. And good afternoon, everyone. Thank you for watching, everyone. At sa Japan, domo arigatou gozaimashita. Diyan sa Russia, spasiba dorogoy. Diyan po sa Doha, Qatar. Salamat po. Thank you for watching, everyone. Bye. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live